Kumusta mga brad? Maliban sa mga top brand na sikat ngayon dahil sa sunod-sunod na paglabas ng kanilang mga bagong unit, merong isang brand na hindi gaanong kilala dito sa atin pero kasing tibay po doon sa mga tinatawag nating the Big Four. Pero mas matibay pa rin yung pagmumukha ng mga basher. Ang brand nga po na tinutukoy ko walang iba kundi ang SYM or Sanyang Motors. At alam naman natin na hindi talaga siya gaanong kilala dito sa Pilipinas. Sabi pa nga ng iba, SYM? Made in China naman yan eh. Pero sabi naman ng mga Taiwanese, Uy, nakita mo yan? Made in Taiwan yan. Yung cellphone mo, yan ang made in China. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, sa mga panahong ito hindi natin may tatanggi na putok ang motorsiklong ito sa bansang Taiwan. Actually hindi lang naman sa bansang Taiwan, maging sa Pilipinas or sa buong mundo. Yes po, talagang pinag-uusapan ng motor na ito or sa madaling salita, trending or viral. Samantalang yung mga basher ko, virus. Ang motorsiklo nga po na tinutukoy ko walang iba kundi ang SYM MMBCU or Mamba Crossover and Unique. Pambihira naman yung mga pangalan ng mga motorsiklo ngayon. Dati naglabas sila DRJ, ibig sabihin Dragon. Ngayon naman MMB, ibig sabihin Mamba. Tapos yung nakaraan na nilabas, kamukha naman ni Brownie. Pero syempre pares naman silang lahat pogi. So nang tingin may kita mo, meron talaga siyang kamukha. Parang kamukha niya si Green Soldier, yung kalaban ni Goku. What? Ay sorry, si Cell pala yun, magkakulay kasi. Pero sabi naman ng karamihan, kamukha daw talaga niya si Kawasaki H2. Huh? Wait lang, mukhang mali na naman. Yan talagang tinutukoy ko. Pero sabi naman po ng Hauhan Design, ang disenyong ito ay hindi po ginaya sa ibang motor, sapagkat ito nga daw po ay inspired sa isang Black Mamba. At base nga po sa kanila, nakuha daw nila yung idea na yon dahil yung Black Mamba daw po ang pinakamabilis na ahas sa buong mundo. Pwede na! Tama ba? Yun yung pinakamabilis na ahas sa buong mundo? Akala ko ba yung best friend mo? At dahil dyan, pag-usapan na nga po natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba siya kaganda. So ito nga po ang SYM MMBCU na mayroong 158 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 bulbs. Naka-fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Actually yung ibang information po sa motor na ito hindi pa po nila sinasabi. Secret lang daw muna, especially pagdating po sa kanyang power. Pero ayon nga po sa aking mga pinagkakatiwalaang sources, ito daw po ay mayroong 15.6 horsepower na mas mataas nga po ng kaunti kung ikukumpara doon sa SYM DRG. Okay. Pero pagdating naman po sa kanyang fuel tank capacity, wala po tayong idea, hindi po kasi nila sinabi. Pero ang fuel consumption naman daw po sa motor na ito ay 43.5 km per liter. So para po sa isang 160cc, matipid na po yun. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/13 sa harap, 130/70/13 naman po sa likuran at syempre pares na po ito naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito malupit. Disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Na parehas nga po naka-ABS. Sa madaling salita, naka-dual channel ABS. O diba? Doon pa lang panalo ka na. At mapunta na nga po tayo sa iba pa niyang mga features. Ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po lahat. Magmula headlight, taillight at pati na rin mga signal lights. Ang kanyang gauge panel, syempre naka-full digital. Idagdag mo pa yung kanyang naked handlebar na mas lalo nga pong nagpaganda sa kanya. O diba? Maganda na, makinis pa. I mean, makinis yung pintura niya. Bukod nga po sa ito ay naka-dual channel ABS, meron pa po itong TCS or Traction Control System. Nang ibig nga pong sabihin kapag dumaan ka sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga pong nag-a-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. O diba? Doon pa lang panalong-panalo na. Meron din po itong USB charging port. Alam nyo na, para hindi malobat, kakapanood ng corn hub. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or Idling Stop System. So sa 23,000 pagkakataon, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siyang andar. At katulad nga din po doon sa DRG 160, ito po ay meron ding alley or anti-lift engine hanger system. Ito naman yung mekanismo na kung saan kahit sobrang bilis na ng takbo mo, sobrang stable pa rin niya. In short, hindi siya malakas mag-vibrate.
Nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. Sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. Samantalang sa likuran naman po, ito ay ginamitan ng pangmalakasang monoshock. Nabase nga po sa mga tao nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. Una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron po siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng undox. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At ang official price nga po nito sa bansang Taiwan ay 113,000 New Taiwan dollar. Na kung atin nga pong i-convert into Philippine peso, ito po ay papatak ng 210,000 pesos. So para nga po sa isang motor na highly recommended, wag na po kayo magrereklamo. At syempre yun lang naman po ay presyo sa bansang Taiwan. Pag dinala yan sa Pilipinas, panigurado mag-iiba din yung presyo niyan kung dadalhin sa Pilipinas. Asa ka pa. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam nyo na kung sino yun. So shout nga pala kay Jaden Music TV. Shoutout kay Jeroen Gutierrez. Shoutout kay General Jan. Shoutout kay Miao Motorride. Shoutout kay Paul Goodman. At pati na rin sa kanyang anak na si Charlotte Nicole Shandy. Shoutout kay Legendary Smile. Shoutout kay Jomar. Shoutout kay Lionel Kalinog. Shoutout kay Eji Arzaga. Shoutout kay Not So Friendly Slapsoil Neighborhood. Shoutout kay Francis Diaz. Shoutout kay Motoboss PH. Shoutout kay Paul Nat Anthony. Shoutout kay Lex Kamotsky Motovlog. Shoutout kay Raquel Nerepio. Shoutout kay Al Georgian Aranzado. Shoutout sa family de la Cruz. Shoutout kay Zach Alvi. Shoutout kay Oscar Purgatorio. Shoutout kay Mang Max Vlog. Shoutout kay Jolan Sagatsat. So ganito na lang muna mga brad at muli, ride safe, stay at home at stay safe at syempre, stay alive, bye.